Ang kapal talaga ng mukha mo no, Mars? Sa kabila ng lahat, nagalit ako sa'yo, nagawa mo pa rin pumasok sa kwarto ko. Oh, Ma? ba't andito ka? Di mo ba alam na naiinis ako sa'yo? May lakas ka pa rin talaga ng loob na pumasok dito sa kwarto at magpakita sa akin. Yung bang inis na inis ako sa'yo? Di ko alam ba't nandito ka. Gusto ko lang mag-sorry, Ma. Kung ano man yung nangyari din sa baba. Ay, hindi mo kailangan magsorry. Ang kailangan mo magbago. Hindi maganda yung ugali mo kung manlait ka ng kapwa mo. Mga katulong pa talaga ang ginaganyan mo. Siyempre, nag-sorry na rin ako kay Barbie kasi ayoko nang palakihin yung mga bagay-bagay. Tsaka pauwi na sila BFF Merc. Baka mamaya wala akong pasalubong kung pinalaki pa namin to, di ba? Ma naman, wala naman talagang mali sa sinabi ko naman eh. Wala naman talagang mali sa sinabi mo. Ang mali, yung mga ginagawa mo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Tsaka yung kay Ate Wena lang naman talaga yun eh. Wag mo na masyadong palakihin yung issue kasi... Hindi, ano nga, huwag palakihin. Ikaw pupunta ka dito, tapos kung manlait-lait ka ng kasambahay namin, ganun-ganun na lang. Hindi nga namin ginaganon si Wena, tapos ganun-ganun ka na lang. Hindi tama yun. Nasa ibang bahay ka, tapos ganun yung magiging asta mo. Ngayon ako nakakita ng taong katulad mo. Buti nga, sampal lang inabot mo sa akin. Alam ko naman na mali naman talaga yun. May mali naman talaga ako, inaamin ko naman. Pero ma, di ba aminin mo, mali din naman talaga si Ate Wena. Ano ang mali doon ni Wena? Inutusan mo lang. Ma, hindi niya inano yung sinampal. Pwede mong sabihan ng basa. Pwede mong sabihan na maayos. Hindi mo kailangan itapon-tapon yung mga damit na akala mo kung makaasta ka, parang ikaw yung nagpapasahod. Hindi tama yun. Papasok-pasok ka pa dito. Alam mo, inis na ako sa'yo. Nagpapakita ka pa sa akin. Gusto ko lang naman na humingi ng sorry sa'yo sa mga nangyari dun sa baba. Alam ko naman may mali naman talaga ako dun. Pero maalam mo naman talaga na may mali rin si Ate Wena, di ba? Wala akong nakikitang mali ni Wena. Tsaka, wala naman masama sa sinabi ko na totoo naman talagang naging yaya ka rin naman talaga, di ba? Kaya dapat naiintindihan mo naman ako. Tsaka ma, dito sa bahay na to ma, kaya ako pumasok dito kahit alam ko naman nagalit ka pa rin sa akin. Kasi gusto ko na ikaw yung maging mama-mama ko dito. Yung parang pag meron akong nararamdaman ng mga masasama tungkol sa mga kila Be, kila Nicole, kila Loris, meron akong malalapitan. Kaso iba naman kasi yung ginagawa mo eh. Si Wena naman yung pinapagdiskitahan mo eh. Hindi ka naman inaano ng tao. Ma, hindi ko naman pinagdiskitahan yun. Paano ba naman kasi kung ikaw din naman talaga, may inis ka rin naman talaga sa ganong klaseng yaya, di ba? Panigurado naman ako nung ikaw naging yaya ka, sinusunod mo rin naman yung mga gusto ng amo mo. Yung ginawa ni Ate Wena, hindi naman niya ako sinunod, kaya talagang may inis ako noon. Ang mali mo kasi, dapat hindi mo pinapagsabihan ng hindi magaganda. Dapat maayos. Inaaway-away mo agad, napakabait ng tao sa'yo. Bakit nung katulong ka ba, ma? Hindi ka ba sinisigawan ng mga amo mo? Hindi ka ba nila inuutos-utusan ng gano'n? Inuutosan ako pero hindi ka tulad mo. Maswerte ako at hindi kasi ugali mo yung amo ko. Tsaka huwag na natin palakihin yung gano'ng klaseng bagay, ma. Katulong ka naman dati, kaya siguro kinakampihan mo si Ate Wena, kaya parang akala mo ako yung masama kasi baka ginanong ka rin ng amo mo dati. Hindi. Pero ma, Hindi dapat maliit ang tingin mo sa mga katulong. Oo, mga katulong, katulad ko. Kita mo naman, napagtapos ko ng pag-aaral ang anak ko. Napagamot ko yung magulang ko. Nakapapatayo ako kahit hindi kaganda ang bahay. Yung bahay na matitirahan ng maayos. Kaya hindi mo dapat nilalait-lait ang mga katulong. Yan ang baguhin mo sa ugali mo. Sa ngayon, iintindihin kita, Mars. Kasi pakiramdam ko kulang ka sa aruga at sa atensyon. ma, hindi ko naman sila nilalait. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Gusto ko lang naman sila yung sumusunod sa mga sinasabi ng mga amo. Kasi binabayaran naman talaga sila, may. Panigurado ko, ikaw nang katulong kasi sinusunod mo naman na maayos yung mga amo mo, di ba? Oo, pero dapat hindi ka naninigaw.
Hindi mo dapat sinisigawan si Wena. O sige naman, oo na. Ako na yung mali. Ako na yung mali. Kahit alam ko naman sa sarili ko na tama naman talaga yung ginawa ko. Basta sorry na. Mag-sorry ka din kay Wena. O sige, pag nakita ko si Wena sa baba, kausapin ko na lang. Tsaka huwag mo nang anin to kay Mark ha. Tay-tay na lang ha. Kasi ayoko naman yung lalaki pa yung issue. Lalaki pa yung, alam mo yun, may para magkakagulo na naman sa bahay. Kaka-issue lang na nakaraan. Kakaaway lang namin ni Pam, tapos mag-aaway na naman dahil sa problemang ginawa ni Ate Wena. Diba? Tama. Tay-tay na lang ha. Basta pangako mo lang na hindi mo na uulitin yung ginawa mo kay Wena dahil this time talagang ewan ko na, di ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. O sige ma. Promise Thank you ma. Okay. Huwag mo nang uulitin yun Sige ma. Tsaka magbago ka ng ugali mo, please. Sige ma. Okay, since willing ka naman na makinig sa akin, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal ng ina. Sana this time makinig ka na at huwag matigas ang ulo. Kung ituturing mo talaga akong mama, hayaan mong itama ko ang mga mali mo at ang magiging mali mo. Basta ako, alam ko lang, lahat ng ginawa ko, lahat ng sinabi ko, puro tama. Walang mali. Hindi lang talaga nila ako naiintindihan. Kasi alam ko yung mga kokote ng mga yan. Kakapiranggot. Napakakikitid. Sa bagay, di ko naman sila masisisi. Ikaw ba naman lumaki sa probinsya? Talagang ganito lang talaga kaitid yung utak mo nun.